The next one is Team Lakay. Yeah, Team Lakay is a team of Igorots. Para sa kaalaman ng lahat, I like to inform you na one of the best example of Igorots working together. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Yong Isnara, and usually I do videos on disaster risk reduction and management for daily applications. But today I'm doing a part 3 of this video regarding the misconception of Igorots in children's book. I hope you're subscribed. If not, pa-subscribe na rin po para sa mga future videos para ma-notify kayo kung may bago tayo. So ayan nga, if you are new here, again, I have been doing 2 videos with regards to this issue. The one is the Igorot reacts to some description of the Igorots and some children's book. And the second one is about the action of the DepEd in Region 2, and also including the house or the homes of Igorots. Kung hindi nyo pa yun napapanood, I'll be providing the link below of the part 1 and part 2 because this is already the part 3. Thank you po ulit for coming and viewing my video. So let's start. So ano na nga ba ang nangyari after a week since the issue has been raised in social media? So ayan nga po, on February 8, our congressman in the House of Representatives has issued a resolution that condemns, ito, tingnan nyo, they are condemning the erroneous portrayals of Igorots in textbooks, learning modules, and instructional materials. So ito po ang first na action ng ating mga congressman of the Cordilleras para malaman naman ng mga DepEd na may mali with regards to the modules and the books which are being read by children in the whole nation. Okay, sino ang pumirma niyan? Ito po, si Congressman Mangawang ng Kalinga, si Congressman Dalog ng Mountain Province, si Congressman Eric Go Yap ng ACT-CIS, who is now the caretaker of Benguet Province, si Congressman Chungalaw ng Province of Ifugao, and of course, Congressman Bulot ng Province of Apayao. So maraming salamat po sa inyo mga congressman ng Cordillera, at sana may mangyari sa resolution na ito. Also in the Senate, I found out that Senator Win Gatchalian has also called those concerned regarding the depiction of our cultural communities in some of the textbook which is published for the educational purposes of young generation in the whole nation. Ang gusto kong i-ano dito, yung sinabi ni Senator sa last part ng kanyang statement that sinasalamahin ng ating mga learning materials ang kalidad ng ating edukasyon, kaya dapat nating siguruhin ang lahat ng hakbang upang matiyak na ang mga ito ay wasto at may panggalang sa lahat ng kultura at sektor ng ating lipunan. Very nice quote, very nice statement indeed. Hindi lang po ito issue para sa mga Igorot, para sa mga Cordillera, para sa mga Highlander, but it is an issue sa lahat ng cultural communities sa ating bansa, lalong-lalo na nga kasama dyan ang ating mga kaibigang Aita na medyo laging nalalagay sa aklat ng ating mga mag-aaral. Sana nga maayos ito. Also, our Assistant Secretary of the Presidential Communications Operations Office, si Mama Marie Rafael, who is also a proud Igorot, has given her statement na iayos po natin ang mga depiction ng Cordillerans or indigenous people sa ating mga libro. So ayan po ang ating Assistant Secretary sa PCOO. Isa po siyang Igorot,
and proud to be one. At gusto rin niya maayos ang depiction, and she is doing her best to represent the Igorot properly para malaman ng lahat ng tao sa Pilipinas na ang Igorot ngayon ay hindi na katulad ng mga binabanggit sa libro dati. Okay, thank you Ma'am Marie for this wonderful action on your part. Ngayon, ano naman kaya ang sinabi ng ating Department of Education sa National Office? Again, Region 2 has already reacted to this sa ating part 2 ng ating video. Meron na po nang nalagay natin doon yung statement ng Region 2 on their action for the matter. With regards to the DepEd National, we will be talking about that later on in this video. Gusto ko lang munang iparating sa inyo na may bago. May bago. Ayan. There's something that's circulating. May umiikot na naman po sa ating social media, isang Ilocano screenshot module tungkol sa pagkain. So, if you will look at this screenshot, there's a statement below. Ang sabi, manganti na sustansya nga nataingan. Oh my God! Wow! Ang ibig pong sabihin yan sa Tagalog, kain ka ng masustansyang nataangan means elderly. So parang sa Tagalog nito, ang ibig sabihin, kumain ka ng masustansyang elderly. Oh my gosh. Well, when we at the later part of the day, may lumabas din. This is part of a module which is an exercise for kids siguro. Kasi ang buong module pala, ito ang nakalagay. Katabi niyan ay ang isa pang picture na may statement naman doon na agmano kadagiti makan. Ibig sabihin, magmano tayo sa pagkain. I understand. We are teaching the student regarding the proper words. Kaya lang, I don't know. I think, siyempre, I think the comparison of what ang pagkukumpara ng anong gagawin mo sa tao ay iba sa pagkukumpara sa anong gagawin mo sa mga pagkain. Kasi ito, ano ang gagawin mo sa pagkain? Kainin. Anong gagawin mo sa tao? Magmano. Kaya lang, hindi ko alam. Pero I think may mali din dito. Siyempre, I'm not expert. But kapag in-screenshot mo nga naman kasi itong area na ito lang, nakakatawa siya na parang, hindi ko alam. I don't know the exact word to describe it. So I suggest siguro wag na natin kasing pagtabihin ang ginagawa mo sa isang tao, itatabi mo sa isang pagkain, tapos papasagot mo sa mga mag-aaral kung ano ang tama. Baka magkakagulo talaga dyan. So I suggest na kapag pagkain ang pinag-uusapan, ang itatabi mo dyan dapat yung sa may pagkain din. For example, manganti masustansya nga pagkain. Ayan nga, sabi ko nga, nagkapalit lang siguro dyan. Ang tama naman kasi dyan, manganti na susustansya nga makan. Yun siguro. Yung makan, kung napansin nyo kanina, nandyan yan. Agmano kadagiti nataingan. Yan. I don't know if this is an exercise, but I do not see anything that says correct the picture. Ang sabi lang naman dito is kitaan dagiti ladawan. So, look at the pictures. Baka sa baba may sinasabing, do you see something wrong? Baka ganun siguro. But anyway, ayan, this is another example na sometimes when you do screenshot, do not screenshot only a part of it. Although, yeah, it is wrong. Mali pa rin. Pero, mas maganda kung buong page sana ang na-screenshot natin para malaman natin kung anong pinag-uusapan nila dito. But, then again, I'm not saying that this is right. Kasi, may mali pa rin dito. Again, sabi ko nga, wag sana natin kasing itabi ang mga ginagawa natin sa pagkain sa ginagawa ng tao.
Yeah, mali na yan. Maulaw ti ubing. Okay? Yan. The next one is Team Lakay. Yeah, Team Lakay is a team of Igorots. Para sa kaalaman ng lahat, I like to inform you na one of the best example of Igorots working together in international sport is Team Lakay. Yan, nagka-champion na po lahat ang mga yan. Or I mean, marami na pong championship na naiuwi yan, representing the whole nation of the Philippines. Buong Pilipinas po ang re-represent nila, hindi lang Igorot, pero sila po ay Igorot. And yeah, congratulations po. Ito, matagal ko nang pinapangarap. Siyempre, nanonood ako ng One Championship. At nabalitaan ko rin sa Brave, isa ding sports MMA. Sa Brave kasi si Stephen Loman ang nandun na representative ng Team Lakay, and he has been the long time champion sa Brave. Ngayon, papunta na siya sa One Championship at aabangan natin yan for sure. Ito ang susunod na mukha ng Team Lakay sa One Championship. Kasama pa rin, of course, yung mga champion natin na sinang Bilingon, sina Hulayang, and the like. Okay, so congratulations Team Lakay for bringing sniper, tawag sa kanya sniper, Stephen Lumang to the team. And aabangan ka namin, sir. Good luck. Keep on representing ito, Igorot, and keep on making the Filipinos proud. Maraming salamat for representing our cultural community. Okay, so ayan nga, ano nga ba ang sinabi ng DepEd tungkol sa mga erroneous na depiction ng Igorot sa mga libro nila? Okay, unang-una sa lahat, yung publisher na po nung libro na yan, nag-apologize na po. At ang sabi, since 2001 pa yung error na yan, yung na-screenshot natin dati. It was published in 2001 and they already made the corrections. So yung pinaka-latest nila, ito po 2016, yung libro nilang 2016, sabi nila wala na raw ganung depiction ng mga Igorot. At maraming salamat po sa ating Vice President of St. Matthew's Publishing for answering the question. At mabuhay po kayo. Sana po sa lahat ng mga publisher, ganun din ang gawin sa mga maling depiction ng Igorot sa kanilang mga libro. And ito na nga po ang sabi naman ng Department of Education. DepEd does not tolerate discrimination based on... Bakit may base? Well, anyway, ang point naman dyan is DepEd does not tolerate discrimination. Okay? I'm not sure kung based on race, gender, bakit may based on race pa, ano? But well, we should not tolerate discrimination, period. Yan po ang pinaka-importante, that everyone should not tolerate discrimination. In line with this, we would like to shed light. Yan. Ito yung sinasabi ko sa part 2 ng ating video na ito. Tingnan nyo, linagay po natin doon yung statement naman ng DepEd Region 2 at inulit nila dito. Sabi nila yung sa Nueva Vizcaya case, ang module daw na yan ay hindi in-approve doon sa kanilang quality assurance procedure. Kaya lang linabas agad ng mga nandun. Ito, was still undergoing quality assurance procedure, pero linabas nga na hindi pa pumapasa, kaya kumalat. Pero sabi naman nila ay na-withdraw naman na lahat at sa mga susunod na module, ito yung kanilang aayusin. And lastly, discrimination should have no place in our society. Yan nga sabi ko. Of course, sana huwag tayong matulad sa mga ibang bansa na medyo malakas ang discrimination. Wala pong patutunguhan ang ating bansa o ang ating sarili sa kade-discriminate ng kung sino mang tao. Kasi tao din po lang yan at balang araw may maitutulong din yan po sa inyo. Nonetheless, we believe that this issue is not DepEd's duty alone. Tama naman.
Yes, that's why nga in my own capacity, I help in correcting this. Gaya nga mga gumagawa tayo ng mga video, sana din kayo kung may paraan para ipakita natin na mali yung kilala nilang igurot, gawin po natin. Huwag po tayong umasa sa DepEd. Pero syempre, ang pinaka-base naman sa paaralan, sana sa paaralan man lang, hindi na gawing sana hindi magsimula ang maling depiction sa paaralan. Yun po ang ibig kong sabihin. Para sa community naman, natutulungan din natin ang DepEd na ipaintindi sa ibang tao na ganito po kami na igurot. So I hope you're doing your part also para malaman nila na ang igurot ay hindi yung mga dating kilala nila. Baguhin natin kung paano nila nakikita ang isang igurot. Okay? Ayan. So, overall, we should do something. Yeah. Lahat naman tayo kailangang tulong-tulong may gawin para maayos ang problema. I think it's a big problem, yes. Sabi ko nga sa previous video ko, this is a big problem. But sino ba naman ang magsosolve nito kundi tayo-tayo rin lang? So we do the explanation to others, we help them understand na igorots are Filipinos too, na tao din na kagaya nila, na walang buntot, at magkakaibang kulay ang skin, ang buhok, na hindi kailangang separate ang description sa iba pang mga Pilipino. So again, thank you very much for watching this video. After the resolution filed by Congress, after the resolution that was filed by Congress, hintayin natin kung anong mangyayari and malamang gagawan din natin ng video para ma-update kayo kung ano nang nangyari sa mga resolution na yan ng ating Congress. Iwanan ko ulit sa inyo ang mga video na ito at sana mapanood ninyo. Again, maraming salamat sa panonood at mabuhay ka. Adip kanan ni nang kaitan, ni pangkep ni agnan awatan.